Kwentong Bayan. Tunay nga bang may karapatan ang isang tao na magbago o patuloy lamang siyang babalik sa nakagisnan? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rob. Taong 1990, Nueva Ecija. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagbibinata na si Rob. Bata pa lamang, talagang masasabing napakapilyo dahil lumaki ito ng walang kinakatakutan. Maging ang matatanda sa lugar, nagagawa nitong sabihan ng mga pabirong linyahan. At paminsan, nakakagawa rin ito ng mga bagay na ikinakasama ng loob ng mga tao sa paligid. Dahil sa pag-uugali ng binata, kilala ito sa barangay, ngunit marami pa din ang nakikipagbarkada dahil kahit papano maayos rin naman kung makisama. Pili din ang pinagtitrepan, kaya hindi lahat ay kontra kay Rob. Ang mga magulang naman nito, hindi gaanong nangingialam sa binata dahil pagod na din sila kakapayo. Samantalang ang tahanan nila Rob, napapalibutan lamang ng kaunting kapitbahay. Isa na dito ang tahanan ng matanda na si Mang Pitong. Si Mang Pitong ang nag-iisang albularyo sa lugar. Mag-isa na lamang itong namumuhay dahil ang mga anak niya ay may sariling pamilya. Lahat ay nakatira na sa malayong lugar. Sa edad na 80 ay masasabing malakas pa ang matanda dahil kaya pa nitong manggamot. May iilan pa ring pumupunta upang mapagaling ang karamdaman. Ayon sa matatanda na halos kaedad lamang ni Mang Pitong, noong kabataan ay naging isang dalubhasang albularyo ito. Kaso nga lang dahil dumadagdag na ang edad, nababawasan na rin ang lakas. Unti-unting nababawasan ang puwersa lalo na sa paggawa ng ritual. Ang tanging tinatanggap na lamang na gamutin ay ang mga karamdamang tipikal kagaya ng nakulam. Ngunit hindi na kinakaya ng matanda ang sapi. Maayos naman kung makisama si Mang Pitong sa mga kapitbahay, kaya halos lahat ng mga ito, kabilang na ang mga magulang ni Rob ay tumutulong sa matanda. Lalo na sa mga oras na kinakapos ito ng makakain. Maging si Rob kahit pilyong bata, bagyang lumalambot ang puso para kay Mang Pitong. Ngunit may mga oras pa rin, hindi niya mapigilan ang kapilyohan, kaya nakakagawa pa rin ng kalokohan sa matanda. Kagaya na lamang nung isang araw, habang abala si Mang Pitong sa panggagamot sa pasyente, pumasok si Rob sa tahanan ng matanda dahil alam nito ang pintuan sa kusina kung saan hindi makikita ng matanda ang pagpasok. Doon dumaan si Rob at nang makita ang mga botelyang nakapatong sa lamesa, kinuha lahat ni Rob, dinala sa tahanan. Walang kaalam-alam ang binata na ang mga boteng ito ang gagamitin sa kada pasyenteng nakapila. Kaya naman ng mismong araw na yun, humingi na lamang ng paumanhin ng matanda. Hindi ito makakagamot dahil wala na ang mga langis na ipapanghilot. Hindi kalaunan, nalaman ng matanda ang lahat ng ginawa ni Rob, kaya kinumpronta niya ang binata. Ngunit tanging pangaral lamang ang sinabi at walang anumang galit. Magmula ng araw na yun, hindi na gumawa pa ng anumang kalokohan ng binata kay Mang Pitong. Hanggang sa sumapit ang isang araw, naglalakad si Rob sa bakuran ni Mang Pitong. Napansin nito ang nakaigang matanda sa bakuran. Batid sa mukha ni Mang Pitong, may nararamdaman itong kakaiba kaya naman nilapitan na ni Rob. Pagkahawak sa katawan ng matanda, kagad niyang nalaman na inaapoy ito ng lagnat.
Kaya naman tinulungan niya si Mang Pitong na makapasok sa kwarto para naman makapagpahinga ng maayos. Nang makahiga sa kwarto, kagad namang tinanong ni Rob ang matanda kung ano ang kailangan para mailagay niya sa tabi. Kunin mo yung batya sa kusina at kung maaari lagyan mo ng tubig. Isama mo na rin iho ang botelyang kulay itim na nakapatong sa lamesa ha. Maraming salamat sa'yo. Wika ni Mang Pitong. Kagad namang sumunod si Rob. Madaling nakuha ang mga inuutos ng matanda. Pagkabalik, inutos ng matanda na patakan ng 3 beses ang batsyang may tubig. Matapos nun, pinatitig ng matanda si Rob sa tubig. Ganon na lamang ang pagkunot ng noo nang hindi sariling muka ang nakita sa refleksyon, kung hindi ang mukha ni Mang Pitong. Bakit po ganito, Mang Pitong? Ano pong nangyayari? Tanong ni Rob. Ngumiti lamang ang matanda. Bayad niya ito dahil sa kabutihang ipinakita ni Rob. Hindi naman naintindihan ng binata ang sinasabi ni Mang Pitong, kaya kagad na siyang nagpaalam na aalis na. Kahit papano nakaramdam ng takot si Rob, gawa ng hindi malaman kung paanong nangyari ang nakita. Pagkawi sa tahanan, dala ng kuryosidad, tumingin muli si Rob sa salamin para kumpirmahin ang nakita. Napapikit na lamang ito nang muling lumabas sa refleksyon ng salamin ang mukha ni Mang Pitong. Sa loob ng binata, may nangyayaring kakaiba kaya hindi na siya mapakali. Bagamat nag-aalala, hindi naman ito pinahalata sa mga magulang ang nararamdaman. Matapos na paulit-ulit na tignan ang sarili, natulog na lamang ito. Naisip na baka dala lang ng alak sa katawan dahil nung nakaraang gabi, magdamag uminom si Rob. Nang sumunod na araw ay ganun pa rin ang refleksyon na nakita ni Rob sa mga salamin. Inaamin niya na nababagabag siya sa mga nakikita. Kaya minabuti ni Rob na puntahan ng matanda. Sa pag-uusap ng dalawa, muling pinatitig ni Mang Pitong si Rob sa tubig. Ngunit sa puntong iyon ay wala nang kakaibang napansin. Matapos ay kaagad nang umalis ang binata. Nakakaramdam din siya ng inis sa matanda dahil tila pinaglalaroan siya nito. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik sa tahanan ni Mang Pitong ang binata. Hindi na rin niya nagawa pang tumingin sa salamin dahil sa takot na baka muli na namang makita ang refleksyon ng matanda. Kagaya noon, nagpatuloy lamang si Rob sa pakikipagkapitbahay, paggawa ng mga kalokohan, pakikipag-inuman sa mga kabarkada at kabarangay. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kumalat ang balita sa lugar na patay na si Mang Pitong. Bagamat paulit-ulit niya itong naririnig, hindi naman nagka-interes ang binata na dumungaw man lang sa bangkay ng matanda. Ayon kay Rob, natatakot siya na baka magkaroon na naman ng kakaiba kapag nilapitan niya ang matanda. Sa pagdaan ng mga araw, habang tahimik na nakaburol ang mga bangkay ni Mang Pitong, ay siya namang pagkalito ng isipan ni Rob dahil hindi na malaman ang mararamdaman. Tuwing nag-iisa, may kung anong bumubulong sa kanya na pumunta ng simbahan. Paulit-ulit na kusang nag-uusal ang isipan ng mga panalangin. Dahil sa nararamdaman, halos napapapikit na lamang si Rob. May mga oras din na kusa na lamang siyang dinadala ng sariling mga paa sa simbahan. Ayon sa binata, alam niya sa sarili na maaaring inuusig na siya ng konsensya ng mga panong iyon. Matagal-tagal na rin magmula nang makapagsimba, kaya sumagi sa isipan nito na baka ito ang rason ng mga nararamdaman.
Ngunit dahil mas umiiral ang pag-iisip sa mga pwedeng masabi ng mga tao, mahirap mang kontrahin ang sariling konsensya. Pinili pa ring panindigan ni Rob ang pagiging matapang sa mata ng tao, kaya pinilit niyang hindi pumunta sa simbahan. Samantala hanggang sa mailibing ang bangkay ni Mang Pitong, hindi man lang dumalaw si Rob. Hindi na ito nag-abala pa dahil hindi naman niya kamag-anak ang matanda. Hanggang sa sumapit ang isang araw na kailanman ay hindi inaasahang mangyari ni Rob. Bandang 4:00 ng hapon, habang naglalakad ito sa tabing ilog, naabutan nito na nagtitipon ang mga tao. Dito nasilayan ng sariling mga mata ang palutang-lutang na katawan ng batang lalaki. Sa pagtatanong ni Rob, napag-alaman na sinapian ng demonyo kaya nagawa nitong lumutang sa hangin. Dala ng kuryosidad ay nilapitan ito ng binata at tinitigan. Habang patuloy sa pagtitig, may mga dasal na kusang pumapasok sa isipan niya. Kaya sa gitna ng mga tao ay napapikit si Rob. Maging siya ay hindi naiintindihan ang mga salita. Ibang lengguwahe ang naririnig. Maya-maya pa, sa muling pagdilat ay muling tinitigan ang katawan ng nakalutang. Diretsyong nagsalita na bumaba na ito sa lupa. Ganun na lamang ang gulat na naramdaman dahil biglang umayon ang nangyayari sa katawan ng bata. Ikaw yung may gawa nun, ano? Nakita ko. Kitang-kita ko kung paano ka nag-orasyon eh. Albularyo ka ba iyo? Wika ng isang lalaki. Tinitigan lamang ito ni Rob. Hindi na nagbitaw pa ng kung anong salita. Alam niya sa sarili na maaaring siya nga ang may gawa ng biglaang pagkahulog ng katawan ng sinasapian. Nagkakagulo na ang mga tao. Nagkaroon na rin ng malay ang batang lalaki. Naglakad na papalayo si Rob at ng mismong araw na yun, nagdesisyon ng binata. Aalis muna sa lugar dahil kung ano-ano ang nararamdaman. Nagpaalam ito sa mga magulang na mananatili muna sa poder ng tiyahin sa karatig probinsya. Wala namang pagtutol ang mga magulang kaya madaling nakalayo ang binata. Sa paglipas ng mga araw, dahil nakikitira lamang si Rob sa poder ng kamag-anak, hindi naman ito malayang gawin ng lahat. Laganap sa lugar ang usap-usapan tungkol sa masasamang loob. Kaya naman palagi siyang nasa loob ng tahanan. Isa sa mga naging napakahirap sa binata ay ang paulit-ulit pa ring bulong na mga panalangin sa isipan. May mga gabi na hindi na malaman ang gagawin, kaya halos hindi na rin siya nakakatulog. Wala naman siyang sinasabi sa mga kasamahan sa tahanan dahil nahihiya ang binata sa mga kasama. Hanggang sa sumapit na lamang ang isang araw na hindi na nakayanan ng katawan ni Rob. Sumagad na ang pagod sa pakikipaglaban sa mga nararamdaman, kaya umuwi na ito sa sariling tahanan. Pagkarating sa bahay, hindi na nagdalawang isip pa. Sinabi niya sa magulang ang totoong nararamdaman dahil kahit papano, may alam din ang mga ito patungkol sa albularyo at sa mga kwentong inkanto. Kagad na dinala si Rob sa puntod ni Mang Pitong. Dito ay humingi ng tawad ang binata sa matanda dahil hindi man lang siya dumalaw sa burol. Hindi man ako sigurado, pero maaaring ang nararamdaman mo, Rob, paraan ng pagsali ng matanda sa iyo ng kakayahan sa panggagamot. Napaka-imposible lang kasi sa dinami-dami ng pwedeng pagpasahan, ikaw pa na walang takot sa Diyos at respeto sa tao. Hindi sa iniinsulto kita, anak, pero yan ang nakikita namin sa iyo. Baka nga ito ang paraan ng matanda para mabago ka. Wika ng ama ni Rob. Dahil sa narinig ay hindi na umimik pa ang binata. Nakinig na lamang ito.
sa patuloy na pagpapaliwanag at pangaral ng ama. Matapos nun, pumunta ang dalawa sa kakilalang albularyo para magpatulong sa nararamdaman ni Rob. Katulad ng sinabi ng ama, ganon din ang payag ng albularyo. Sa'yo nananahan ang kaluluwa ni Mang Pitong. Hindi mo man sabihin sa akin, pero alam ko na nararanasan mong makita ang refleksyon ng matanda sa salamin. Imbis na sarili mong dapat makita. Makinig ka, iho. Bihira ang mga napapasahan ng kakayahan ng albularyo. Madalas sa mga ito, inaaral pa para magkaroon ng kakayahan sa panggagamot. Maswerte ka dahil nasa katawan mo na ang pagkatao ni Mang Pitong. Hayaan mo na lamang ang sarili mo. Damahin mo. Huwag mong labanan dahil ikaw lang din ang mahihirapan. Bigyan mo ng pagkakataon dahil kahit kailan, hindi naging nakakaya ang misyon na tumulong sa kapwa. Pati na din sa mga taong nangangailangan ng gamutan. Wika ng manggagamot. Dahil sa mga narinig, bagya namang napaisip ang binata. Sa tinagal-tagal na panahon na puro kalokohan lamang ang ginagawa sa buhay, bigla na lamang umiral ang pagiging malambot na puso. Samantala, nagpatuloy lamang sa pagsasalita ang albularyo. Hindi nagtagal, bago pa man tuluyang umalis sa poder nito ay nagpasya ang binata na susubukin niyang tahakin ang landas na ipinagkaloob ni Mang Pitong. Dahil dito natuwa naman ang manggagamot. Nag-abiso na kinakailangang manatili ni Rob sa poder ng 3 buwan para sanayin ang katawan, lalo na ang emosyon at isipan sa panggagamot. Hindi naman tumanggi ang binata. Kinaumagahan nang bumalik na sa manggagamot. 3 buwan ang pananatili ni Rob upang matutunan ang lahat ng kakailanganin. Sa maikling panahon, kaya nitong matutunan ang lahat dahil nasa kanyang katawan ang sapi ng albularyo. Sa mga panahong naroon sa poder ng manggagamot, doon lamang napag-isip-isip ng binata na halos ilang taon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi lumayo sa ama. Kagaya ng nakatakdang mangyari, dumating ang araw na tuluyang naging manggagamot si Rob. Bagamat hindi lahat naniniwala dahil sa nakaraan ng binata, napatunayan naman ito nang sunod-sunod na may nagamot si Rob sa lugar. Hindi kalaunan, kahit papano naging isang sikat na manggagamot ang binata sa lugar. Maging ang mga magulang ni Rob, nakakaramdam ng tuwa para sa anak dahil napakalayo na nito sa dating pag-uugali. Kaya naman labis ang pagpapasalamat niya sa yumaong si Mang Pitong. Kaso nga lang, sa mundong ibabaw hindi mawawala ang temptasyon sa pagsubok. Isang araw, isa sa mga kababata ni Rob ang muling bumalik sa lugar. Dahil kaparehas ito ng dating ugali ni Rob, wala itong nagawa kung hindi pagtawanan, laitin ang pagiging albularyo ng dating siga sa lugar. Hindi naman ito pinatulan pa ni Rob at hinayaan na lamang sa mga ginagawa at sinasabi. Ngunit araw-araw siya nitong binibisita. Unti-unting bumalik ang dati niyang pag-uugali dahil sa temptasyong dala ng kaibigan. Hanggang sa hindi napansin, tumigil na ito sa panggagamot. Sumapit ang araw na kumalas ang kaluluwa ni Mang Pitong sa katawan ni Rob dahil muli itong nag-asal demonyo. Bukod sa paggawa ng masamang gawain, gumagamit na rin ng mga ipinagbabawal na gamot ang binata. Lalo pa itong lumayo sa pananampalataya nang akayin siya ng kaibigan na sumamba sa demonyo. Dahil lulong sa bisyo at masamang gawain, hindi na namalaya ng binata ng sumunod na araw. Demonyo na ang niluluhuran at dinadasalan. At dahil sa sobrang pag-aalala ng mga magulang, sa pilitang dinala ng mga ito si Rob sa pinagkakatiwalaang albularyo. Pagkarating,
Wala namang ibang sinabi ang manggagamot kung hindi tuluyan ng nanalo ang demonyo sa katawan ni Rob. Dagdag pa nito, ang mga taong pinag-iisahan ng kaluluwa ng albularyo ay talagang malapit sa temptasyon, lalo na sa mga demonyo. Dahil hindi buo, mahina ang pananampalataya ni Rob. Tuluyang nakuha ng demonyo ang katawan niya. Samantala, maging ang manggagamot ay nahirapang mabawi ang katawan ni Rob sa nilalang. Kumapit na ang sumpa sa kanya. Pasalamat na lamang ang binata. Hindi sumuko ang mga magulang sa paghanap ng makakagamot. 1 taon nang lumipas bago tuluyang nakabalik sa sarili si Rob. Kung saan-saan nakarating bago tuluyang mahanap ang makakagamot. Sa muling pagbalik sa wisyo, hindi naman ito ginusto pa na balikan ang pamumuhay ng albularyo. Hindi siya karapat-dapat at likas na mahina ang pananampalataya. Hindi naman nagpumilit pa ang mga magulang dahil kahit anong mangyari, tanggap nila ang katauhan ng sariling anak. Pinili ng binata na mamuhay ng normal, ngunit isinasabuhay nito ang lahat ng mga natutunan patungkol sa itinuro sa kanya ng kaluluwa ni Mang Pitong. Sa paglipas ng panahon doon lang niya nalaman na yung taong dumalaw sa kanya ay nagpanggap lamang bilang kaibigan. Isa itong uri ng nilalang. Nakumpirma niya ito. Pumunta siya sa mga magulang ng kababata. Ipinagbigay alam na sumasamba ito sa demonyo. Ganun na lamang ang pagkabigla ng mag-abiso ang ina na matagal nang patay ang anak dahil sa malagim na aksidente. Doon lang napagtanto ni Rob, isang pagsubok ang napagdaanan niya sa kamay ng demonyo. Bagamat masasabing hindi siya nanalo sa pagsubok, masaya pa rin siya sa mga natutunang aral dahil sa kaluluwa ng albularyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ato. Taong 1985. Romblon. Sa isang liblib na barangay sa probinsya nakatira ang pamilya ni Ato. Kakaunti lamang ang mga naninirahan sa barangay dahil karamihan ng mga pwesto ay nasa matarik na parte na ng bundok. May iilan din na nakatira mismo sa mataas na bahagi, ngunit ang pamilya ni Ato ay nanatili sa paanan. Mas mainam rin doon na lamang manatili dahil bahagiyang nadedepensahan ng bundok ang malalakas na hangin tuwing may bagyong nananalasa. Malayo man sa bayan, ngunit maayos naman ang pamumuhay ng pamilya ni Ato. Samantala, sa loob ng tahanan ay kasama niya ang ina na si Nanay Yula. Ang ina ni Ato ay Pipe. Bagamat hindi nakakapagsalita ng buo ay makikita mismo sa mga kilos at ekspresyon ng muka na isa itong masayahing tao. Ang pagiging Pipe ng ina ay hindi naman balakid para kay Ato. Dahil kahit papano ay natutunan na rin niyang makipag-usap sa pamamagitan ng senyas. Ngunit may iilan pa ring hindi basta naiintindihan. Ang mag-ina lamang ang palaging magkasama sa araw-araw dahil sa ang amang si Tatay Sero ay halos tulog tuwing umaga. Ugali na ng ama na hindi gaanong umiimik hanggat hindi ito tinatanong. Tuwing nasa tahanan naman, wala itong pakialam sa dalawa kaya malayo ang loob ni Ato sa ama. Hindi rin naman nila ito nakakasama sa pagkain ng hapunan. Dahil bago pa sumapit ang 6:00 ng gabi ay nasa labas na ito at nagbabantay sa koperahan ng kapitan sa lugar. Sa ilang taon na pagtatrabaho ng ama, hindi naman malaman ni Ato kung saang parte ito sa lugar nagpupunta. Dahil ni isang beses ay hindi pa siya nito isinasama. Sa tuwing magtatanong naman patungkol dito ay nagagalit si Tatay Sero
Kaya hindi na rin nagpumilit pa ang anak na alamin ng mga bagay-bagay tungkol sa ginagawa ng ama. Isa pa sa kinaiinisan ni Ato ay ni minsan sa buong buhay, hindi niya nakitang nakipag-usap ang ama sa asawang Pipe. Ayon sa binata, kahit man lang sana maupo sa tabi ni Nanay Yula ay hindi magawa ni Tatay Sero. Si Nanay Yula at Ato ay tagapaglingkod ng simbahan. Kahit halos isang oras ang nilalakad papunta dahil nasa karatig barangay pa, matyagang naglalakad ang dalawa at napunta tuwing araw ng Sabado at Linggo. Si Nanay Yula ay tagalinis doon, kaya naman tuwing Sabado ay pumupunta ito ng simbahan para punasan ang mga lamesa, upuan at maging ang mga rebulto ng mga santo. Ang anak naman na si Ato ay sakristan kaya laging nasa simbahan, lalo na tuwing araw ng Linggo. Palagi namang nakakasama ng binata ang kaibigang si Lario. Sa ilang taong paninilbihan sa simbahan, tanging si Lario lamang ang naging kasama ni Ato dahil halos pareho sila ng paniniwala sa buhay. Isang araw, dahil Linggo noon ay maagang umalis ng tahanan ng mag-ina. Bago pa man makaalis ay sinigurado ni Ato na sarado ang 2 pinto ng tahanan. Naiwan naman ng ama sa loob na mahimbing pa ang pagkakatulog. Habang naglalakad papunta ng simbahan, nakasabay nito sa daan ng kaibigang si Lario. Ayon dito, sa susunod na Linggo ay kaarawan niya, kaya maaga nitong inimbitahan si Ato. Kagad namang nagpaalam ang binata sa ina kaya pinayagan naman siya. Maging si Nanay Yula ay inimbitahan rin ni Lario dahil magpapakatay ng baboy ang ama. Nang makarating naman sa simbahan, kagad nang nagumpisa ang misa at sa maghapon ay naging abala si Ato. Noong araw na yon, nagsagawa ng prosesyon matapos ang huling misa. Kaya naman 8:00 na ng gabi nang makauwi ang mag-ina. Hindi na rin nag-abala pa ang mga ito na bumili ng makakain. Dahil bago umalis ng simbahan ay nakakain na sila ng hapunan. Pagka-uwi ng tahanan ay nagmamadaling pumunta papasok si Ato dahil bukas ang ilaw sa loob. Sa tuwing ganitong oras ay nakaalis na ang ama. Kaya bahagyang nakaramdam ng kaba si Ato dahil baka merong nakapasok. Pagkabukas ng pintuan sa kusina, nagulat na lamang nang makita ang ama na nakatayo habang nasa pagitan ng dingding at tenga ang isang almeres. Ayon kay Ato, para itong may pilit na pinapakinggan sa loob ng bagay na yon. Hindi naman pinansin pa dahil baka kung ano-ano na lamang ang naiisipang gawin ni Tatay Sero. At baka magalit pa kung tanungin patungkol doon. Dumiretso na si Ato at tinawag na ang ina para pumasok. Hindi naman nagtagal at nakita niya ang ama na tumakbo palabas. Kaya muli na lang sinara ni Ato ang pinto ng tahanan. Sa buong magdamag ay naging maayos naman ang pagtulog ng mag-ina. Sanay na ang mga ito na wala si Tatay Sero tuwing gabi. Lumipas pa ang 1 linggo. Dinaanan ni Lario si Ato para sabay nang pumunta sa tahanan at ipagdiwang ang kaarawan ng kaibigan. Bandang 3:00 ng hapon ay umalis na ang dalawa dahil sa bundok na bahagi pa ng lugar ang tahanan ni Lario. Ayon kay Ato, hindi niya alam kung saan nakatira ang kaibigan kaya sumusunod lamang ito. Hindi naman sumama si Nanay Yula at sinabing magpapaiwan na lang muna sa tahanan lalo pat malapit ng magabi. Nag-abiso din ito kay Lario na patulugin na lamang sa tahanan si Ato, lalo kung gabi na matatapos. Sumang-ayon naman ang kaibigan. Habang naglalakad, nagmamasid lang si Ato sa dinadaanan at napansin na tila nagagawi na sila sa kabilang barangay. Ngunit patuloy lang itong sumunod kay Lario. Lalo pat hindi pamilyar sa dinadaanan. Makalipas pa ang 1 oras,
Nakarating na ang dalawa sa tahanan ni Lario. Kaagad na napansin ni Ato na napakalinis ng bakuran. Ngunit wala itong makikitang kapitbahay. Habang sa likod naman na bahagi ng tahanan ay mistulang gubat dahil sa napakatataas na mga puno at napapalibutan na rin na makapal na damo. Sa pagmamasid ni Ato, bigla namang lumabas ang ina ng kaibigan at pinapasok na sila sa loob ng tahanan. Kaunti lang ang dumalo. Tanging mga tiyahin lamang ng binata at iilang mga pinsan. Samantala, dahil sa kasiyahang nagaganap sa loob ng tahanan, hindi napansin pa ni Ato ang oras. Pagtingin niya sa bintana, doon lamang napagtanto na malalim na ang gabi. Dahil sa kagustuhang umuwi pa din ay hindi na ito napigilan ni Lario. Pinadalhan na lamang siya ng magagamit na lampara at paulit-ulit sa pagpapaalala na kung hindi kakayaning umuwi, bumalik na lamang sa tahanan dahil gabi na at mapanganib sa lugar. Nagpasalamat naman si Ato at diretso nang naglakad. Habang binabagtas ang daan papalayo sa tahanan ni Lario, hindi pa man tuluyang nakakalabas ng bundok, bigla itong may nakasalubong na nilalang. Mukhang unggoy. Medyo bakuba at may mahahabang braso. Walang buhok. Purong puti ang mga mata at may ngipin na tila pating. Malinaw itong nasilayan ng binata dahil sa liwanag ng dalang lampara at biluguri ng buwan ng mga panahong iyon. Dahil ito ang unang beses na makakita ng kakaibang nilalang, hindi maipaliwanag ni Ato ang nararamdamang takot. Mabuti na lamang, hindi huminto ang nilalang sa tapat at patuloy lang ito sa paglalakad. Halos mabitawan ng binata ang dalang lampara dahil sa sobrang kabang nararamdaman. Nang masiguradong nakalayo na ang nilalang, kumaripas na ito ng takbo papunta sa tahanan ng kaibigan. Pagkarating doon, naabutan niyang bukas pa naman ang tahanan ni Lario. Naupo na lamang si Ato sa mahabang upuan sa harap ng bahay ng binata. Pinanatili nitong kalmado ang sarili para hindi mabahala ang mga magulang ng kaibigan. Ngunit hindi niya may tatago ang nararamdaman. Sinasabi ko naman sa'yo huwag ka nang umuwi. Aminin mo man sa akin o hindi, sa reaksyon ng mukha at sa pawis sa katawan mo, alam kong nakakita ka ng nilalang. Tama ako, no? Tanong ng kaibigan habang dahan-dahan na umupo sa tabi ni Ato. Napatango na lamang ang binata at inanyayahan siya nito na pumasok muna ng tahanan. Habang umiinom ng tubig at pinapakalma ang sarili, patuloy lang sa pagbibigay payo ang kaibigan. Alam naman nating pareho na totoo ang Diyos. Kaya nga patuloy pa rin tayo naglilingkod sa simbahan Di ba to? Maaaring yun ang unang beses mo na makakita ng mga pangkalikasang nilalang. Pero gusto ko lang maging bukas ka sa mga bagay-bagay. Ako nga mismo, naniniwala na kung merong Diyos, kinakailangan din nating maniwala sa mga nilalang. Oh, 9:00 na pala ng gabi. 1 oras na lang ang hihintayin natin. Kaya babahagi ako sa iyong istorya mamaya. Wika ni Lario. Dahil dito ay napakunot na lamang ang noo ni Ato dahil hindi niya lubos maintindihan ang sinasabi ng kaibigan. Sa pagdaan pa ng oras, naging kalmado na ang pakiramdam ni Ato at pagsapit ng 10:00. Niyaya siya ni Lario na pumunta sa likurang bahagi ng tahanan. Meron doong matataas na bakod na gawa sa kawayan. At sa kanang bahagi naman, butas ang bakod kaya galing dito ay matatanaw ang lugar sa likod. Sa mahinang boses, niyaya ni Lario na tumabi sa kanya si Ato. Kagaya ng ginagawa ng kaibigan. Tumingin din sa butas si Ato at dito nakita na may halos 20 nilalang na nagtitipon-tipon sa isang kubo.
Kamukha ito ng nilalang na nakasalubong ni Ato. Iilan sa mga yon ay may 2 buto na pinagbabangga para makagawa ng tunog. Hindi lang ito basta pinagbabangga dahil tila may sinasabayang kumpas sa mga nilalang. Ang iba sa mga ito ay naglalakad na may hawak na bungo. Ngunit ang mas nakakatakot, may mga dumadating pang kauri nila na may hila-hilang mga bangkay. Ang iba ay umuungol pa ngunit pinapatungan na ito ng pinagdikit na dahon ng saging. Dahil sa mga nakita, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan si Ato. Patuloy lamang ito sa pagmamasid at sa hindi kalayuan sa kinatatayuang bakod. Hanggang sa nakita niya ang damit na pangitaas na kulay puti. Tinitigan ito ng mabuti ng binata dahil nakikilala niya ang kasuotang iyon. Sa patuloy na pag-iisip, naalala niya na ito ang damit ng ama. Dahil sa markang itim na siya mismo ang gumawa sa may bandang braso. Noong mga oras na yon, malakas ang paniniwala ng binata na sa ama ang gamit. Dahil dito ay napatanong si Ato kung pwedeng lumabas ng bakod. Madiin namang tinutulan ito ni Lario dahil delikado ang mga nilalang. Hindi nagtagal at niyaya na itong pumasok ng tahanan dahil sa labis na pag-iingat na hindi maistorbo ang mga nilalang. Bago pa man bumalik ng tahanan, Isa yung selebrasyon na ginagawa ng mga kagkag tuwing nakakarami ng nakukuhang katawan. Dumadayo pa nga yan sa ibang lugar para makiramdam sa mga malapit ng mamatay. Kapag nakakuha sila ng tiyempo, ilalabas kagad nila yung mga katawan Tapos diretso nilang dinadala dyan mismo sa parte kung saan mo naririnig ang tunog. Marami sila, kaya marami ring naiipon. Tsaka lahat ng mga yun, nilalatag nila sa ibabaw ng dahon ng saging. Kapag kumpleto na ang grupo, sinasagawa na yung pista. Ginagamit nilang tambol ang bungo at buto ng tao. wika ni Lario. Sa muling pagpasok ng tahanan, hindi mapakali sa kaiisip si Ato sa nakitang damit. Naitanong na lamang nito sa kaibigan kung kaya bang mag-anyong tao ng mga nilalang. Oo may ilan sa mga nilalang na yan na nagwawangis tao tuwing umaga. Sabi ni tatay, yung iba na pamanahan lang ng mga kamag-anak, kaya hindi tuluyang nagiging nilalang. Pero may mga oras na nagiging kagkag sila. Kung gusto mong malaman ang mga totoong itsura nila, tuwing Martes at Biyernes ng 3:00. Paliwanag ni Lario. Dahil sa mga narinig ay nagwika si Ato na babalik kinabukasan. Matapos ang konti pang pag-uusap ng dalawa ay nagpahinga na ang mga ito. Ngunit nanatili pa rin si Ato na dilat ang mga mata sa magdamag. Nang sumunod na araw, maagang umuwi ng tahanan si Ato. Siniguradong maayos ang kalagayan ng ina at kahit papano, tinignan rin ito ang natutulog na ama. Habang mahimbing na natutulog si Tatay Sero, panay ang pagtitig ni Ato sa kasuotan ng ama. Parehas ito sa damit ng nilalang na nakita sa likod ng tahanan ni Lario. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ng binata. Samantala, matapos naman na makapagluto ng umagahan ay nagpaalam siya sa ina na muling babalik sa tahanan ni Lario. Tumangulang si Nanay Yula at hindi naman tumutol sa kagustuhan ng anak. Bandang 4:00 ng hapon, nag-umpisa ng maglakad si Ato papunta sa tahanan ng kaibigan. Sinadya talaga niyang mas maagang makarating dahil batid niya ang panganib na pwedeng makasalubong paakyat ng bundok. Pagkarating sa tahanan ng kaibigan, inanyayahan naman siya ni Lario na kumain na ng hapunan. Habang nasa hapagkainan, naikwento ni Lario at sa mga magulang ang pakay ni Ato. Hindi naman nabigla ang mga ito dahil normal na lamang ang mga bagay na yon sa pamilya. Dahil magaling mangumbinsi ang ama ni Lario. Napaamin nito si Ato sa rason ng kagustuhang makita ang wangis ng nilalang.
Kilala ko ang tatay mo, Ato. Kung hindi ako nagkakamali, kasing edad ko lang siya. Dati pa man, noong nabubuhay pa ang lolo mo, bali-balita na sa lugar nyo nakagagang tatay mo. Pero wala namang nakapagpatunay kaya nanatili yon haka-haka. Isang araw, sa hindi ko sinasadyang pagkakataon, nakita ko ang tatay mo na umanib dyan sa grupo ng mga kagkag. Sigurado akong siya yon. Kilala ko na ang bawat galaw niya dahil isang beses, noong wala pa siyang pamilya, nagkatrabaho kami niya sa sakahan. Hindi naman kita tinatakot sa mga sinasabi ko. Ang gusto ko lang, hindi ka mangmang sa katotohanan. Isa pa, tatay mo ang dahilan na pagkapipi ng nanay mo. Dahil yon lamang ang paraan para hindi makapagpalaganap ng impormasyon si Yula sa mga tao. Naniniwala akong hindi masamang tao si Zero. Hindi lang talaga niya kayang tanggihan ang pamana ng lolo mo. O siya, mag-iingat kayo mamaya. Isuot ninyo itong kwintas na pangontra. Baka maamoy kayo ng mga kagkag. Nasa kwarto ko lang yon, Lario. Mahabang paliwanag ng ama ni Lario. Dahil dito ay hindi na malaman ni Ato ang mararamdaman. Hindi pa man nakikita ng sariling mga mata ang katotohanan. Ngunit alam nitong totoo ang sinasabi ng tatay ni Lario. Matapos ang pag-uusap sa hapagkainan, nagpahinga na muna ang magkaibigan dahil kinakailangan nilang magising ng 2:00 na madaling araw para masilayan ang inaabangang pagpapalitan nyo ng mga kagkag. Kagaya ng napag-usapan, 2:00 na madaling araw ay nagising ang magkaibigan. Ilang minuto na lamang ang inaantay at sasapit na ang 3:00, kaya pumesto na ito sa likod ng tahanan. Naabutan nilang dalawa ang 5 nilalang na paikot-ikot sa kubo. Maya-maya pa, isa sa mga ito ang mabilis na nagpaikot-ikot at dahan-dahang nagwangis tao. Sa puntong yon, labis ang kabang nararamdaman ni Ato dahil nangyayari na ang kwento ng ama ni Lario. Matapos na tuluyang magpalit ng anyo ang lalaki, hindi naman ito nakilala ng dalawa kaya nag-abang pa sila ng susunod na magpapalit anyo. Nang mga oras na yon, hindi na sila nag-antay pa ng matagal dahil kitang-kita mismo ng magkaibigan ang pagpapalit anyo ni Tatay Zero. Galing sa pagiging kagkag hanggang sa maging anyong tao. Hindi naman nakaimik pa si Ato. Bagamat nauna nang naikwento ng ibang tao ang patungkol sa ama, halos hindi pa rin ito makapaniwala sa nakikita. Kaya pilit na pinakalma ni Lario ang kaibigan. Hindi naman sumasalakay sa sariling lugar ang mga kagkag. Puro taga-ibang lugar ang dinadala nila dito. Ligtas ang barangay natin sa panganib na dala nila. Pero syempre, kinakailangan pa rin nating ipagdasal sa Diyos ang kapakanan ng bawat isa. Naniniwala ako na hindi naman mapanganib ang buhay niyo kay Tatay Zero. Maniwala ka, Ato. Kahit kagkagpay ang tatay mo, kilala pa rin kayo niyan. Wika ni Lario. Hindi naman umimik pa si Ato at dahil ilang oras na lang ang aantayin bago sumikat ang araw. Hindi na natulog pa si Ato at bago pa sumapit ang 6:00 ng umaga, nakauwi na ito ng tahanan. Yun na ang huling oras ng mag-inang Ato at Nanay Yula sa barangay. Dahil pinag-impake na niya ang ina at kaagad ng lilisan ng lugar. Nanirahan sila sa taga-Maynilang kamag-anak ni Nanay Yula. Kahit papano ay may bali-balitang nakarating kay Ato na hindi na muli pang umuwi sa tahanan ng ama. Ngunit hindi na niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Bagkus tuluyan ng kinalimutan ang dating buhay sa probinsya. Sa tuwing may nagtatanong naman kung bakit lumipat sila sa Maynila, tumutugon na lamang si Ato na para mapagamot ang ina. Ngunit paulit-ulit pa rin bumabalik sa isipan ng minsang marinig ang musikang gawa ng buto ng tao.
Kwentong Bayan.